Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay sa video na po ito ay papakita ko po sa inyo kung paano po tanim ng palay doon sa part ng La Union, kasi doon po ako nakapag-asawa. So papakita ko po sa inyo kung paano po kami magtanim ng palay doon. Kaya let's go guys. Kaya guys, dito sa video na ito guys, that was nang umuwi ako nagbakasyon, nagkataon kasi ito na tagtanim ng palay doon. Kaya nakatulong po ako sa aking asawa at saka sa aking brother-in-law para magtanim ng ganito. So ang kanilang ano doon guys, yung tinatawag nila doon na bunubon. So nakikita po ninyo dito sa video, yung green na po yan. Yun ang tinanim na po namin, yung parang pinapatubo namin yung pala, yung binhi dito sa sa tuyo na lupa. Yung moist lang po siya, hindi siya masyadong basa, matubig. Kasi yun ang gusto nila doon sa akin, na sa mother-in-law ko, yung pinapaano yung tubig, walang tubig po, sa tuyo po siya na itatanim yung binhi. So ganito po yung ginagawa. So tinutulungan po namin yung aking asawa sa paggawa nitong ng binhi. So yung naka-green na po yan, sa naka-green ay tumubo na po yan na after a few 2 weeks siguro pwede na yung itanim. Pero yung sa ginagawa po namin, it takes about 3 weeks po yan. Pwede na rin na after about a month po nang tumubo na yan, saka na itatanim po yan. Kaya yan guys, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng pinapala namin yung lupa para itabon doon sa binhi na ginagawa ng asawa ko. Pero sa Iloilo naman po, yung sa ngayon din na yung gaano ginagawa ngayon doon, kumbali diretso na po yung sa Iloilo, yung sinasabog lang yung po yung binhi sa kanano para doon na lang tutubo. Pero dito kasi sa side ng La Union, ginagawa nila po ito na ganito para po sa later on pag nagtanim po ng ng palay, maganda po yung ang harvesting po nila, kasi iba kasi sila sa kanila doon, yung talagang binibigyan talaga nila ng ng time at saka tiyagaan talaga nila na pagtatanim po ng ganitong klaseng pagtanim ng palay doon. Kaya iba-iba po yung yung way ng pagtanim ng palay doon sa atin. So bali ganyan po, kasi nagkakataon na nagbakasyon ako that time. Kaya tumutulong po kami sa aking asawa, yung aking anak sa tagapala. So bali ayaw niya po sana tulungan siya, kasi nga baka daw mainitan ako. Pero hindi po, tinulungan ko po siya para mas madali gawin. So ganito guys, after 3 weeks, ito na yung nalabasan ng tinanim namin. Ayan na guys, ayan. So kinukuha na namin, binubunot na namin yan guys. So mas maganda pag sa tuyo guys, na pinatubo, kasi kung basa at may tubig, nakakaano kasi guys, nakakatakot, kasi baka may uod ba papasok doon sa pag-upo mo ba. Kaya ganyan sila doon magpatubo ng palayan. Si nanang ko, yung pinakababait na aking manugang, saka yung aking asawa. Ayan, ganyan kami gumawa. Ayan guys, ayan. So nakikita nyo sa video, ganyan paggawa namin. Ayan na guys, malaki na siya guys, kasi yung tataniman namin yan, hindi pa siya ready. So medyo lumaki na siya, pero after after na ma-ready na, itatanim na namin yan siya guys. So okay na siya, maganda na yung tubo niya. At saka yan, ito guys, ito naman sample lang po to, yung pinapatubo nilang palay dito sa basa po yan. Ibang ano naman to, nasa basa po sila, kaso lang pag nagkuha na yan guys, tinanim na nila nung July 7 nag-upisa yung asawa ko magtanim. Ayan siya guys, yung tinaniman nila na palay. So medyo marami din siya, malaki din yung tinaniman nila na palay.
So, ganyan kahit mahaba na po siya, pero pag tinanim mo, maganda kasi pag ganitong klase, pagtanim, guys, kasi parang may linya-linya talaga yan sila. Tapos, kasi sa probinsya, sa Iloilo, parang ganyan din dati, pero ngayon wala na eh. Parang inaano na nila eh, hindi na nila inaano ganun. Kaya yan guys, yung itong ginagamit nila sa pag traktor po nila, either na itatraktor po siya or either na kuliglig daw ba, parang tawag doon. Ganyan din daw, ganyan way doon sa La Union usually. Kaya hindi sila mahirapan. So, more than 3 weeks na po guys. Yung isang linggo lang, pinakuhanan ko na sa asawa ko ng video. So, ito na yung kinalabasan niya. Kaya mayroon na siyang bunga. So, bali, it takes about less than 4 months daw ito bago maani. So, July 7 na tayo tinatanim. So, ngayon, more than 3 weeks old pa lang siya. So, bali next month siguro, end of October, pwede na siya maani. Kaya yan guys. Hopefully maganda yung ani namin kasi nga yung ano ngayon yung medyo hindi maganda ang weather sa amin, kaya yung umaasa lang sa ulan, pero mayroon din naman pinagkukuhanan to ng aking asawa. Kaya guys, panoorin nyo yung video. Thank you so much guys.
gumawa at magtanim ng palay sa site sa part ng La Union. Kaya guys, sa sunod na video guys, ipapakita ko rin pa sa inyo kung magkano na po, kung ilang sako po ang aming na harvest doon sa palayan na yun guys. Kaya thanks for watching guys, and kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification below para ma-update po kayo sa aking mga upload na videos. Kaya thank you guys. Kaya ang masasabi ko lang guys na suportahan po natin ang ating mga local farmers sa ating bansang Pilipinas. Kasi po, kung wala po tayong farmers, wala po tayong makakain sa ating wala po tayong makakain sa ibawa nating mga lamesa, wala po tayong kanin, makakain, at lahat-lahat po nakadepende po sa ating mga local farmers. Kaya thanks for watching guys, and see you on my next vlog. Thank you and God bless you all. Bye!